Hmm. DOJ to brief Marcos on possible Duterte arrest. Philippine return to ICC. Oh, 'di ba? Sabi ng Department of Justice na dapat kausapin si Bongbong Marcos kasi posibleng papasok na ang ICC. Wow! Hmm. Hindi kayo nahiya, no? Department of Justice ba? Na ganito ang inyong sasabihin? Department of Justice pa naman kayo. Parang confident, parang happy kayo na papasok ang ICC. Di ba isang kasampalan sa inyo? Kasi Department of Justice kayo. Papasokin nyo ang ICC. Ang ICC ang sasalo sa trabaho nyo. Di ba nakaka-offend yun? Di ba? Tapos i-brief nyo si Marcos na papasok ang ICC para hindi masyak si Marcos. Ano to? Anong klaseng drama to? Anong klaseng script to? Para pagpasok ng ICC, ganito ang reaction ni Marcos. Ganon? President Marcos, papasok ng ICC. Ganon ang reaction ni Marcos. Parang shock lang or tumawa. Ganon? Ang kokak lang talaga. Sabi dito, the Department of Justice is preparing a briefer for Bongbong Marcos Jr. on scenarios related to the International Criminal Court, including a potential warrant of arrest kay former President Rodrigo Roa Duterte and the Philippines' return to the court after exiting in 2019. So, plano talaga nila na babalik sila or gusto nila na ma-connect sila sa ICC. So, ang DOJ ay nagpaplano na makipa-connection or babalik sila sa ICC. DOJ's Assistant Secretary Miko Clavano said the department legal team is preparing all scenarios for the president in relation to the investigation being done. In relation to investigation being done. So, ginawa na. Being done by the ICC into the drug war waged by the Duterte administration. Marcos has repeatedly said that the Philippines will not cooperate with the ICC and does not recognize its jurisdiction. Bakit ang hirap unawain ng DOJ na sabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sila makipag-cooperate sa ICC at hindi nila ni-recognize ang jurisdiction ng ICC. Under the Rome Statute that created the ICC, the court may have jurisdiction over alleged acts that happened while the Philippines was a member. Okay. Sabi ni Clavano, aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno na hindi papasukin ng ICC ay posible namang mag-iba. So aware daw ang DOJ sa posisyon ng ating presidente. Pero posibleng mag-iba. Hala? Na ano ako kabibig sa statement niya. Aware daw sila sa status ko sa posisyon ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC. Pero pwedeng magbago. Hala ka! Hello, Evelyn Valdez. Thank you for giving something to me. Diba? Nawindang ako sa last statement niya. Aware sila, ang DOJ, aware sila sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC, pero posibleng magbago. Nako! Ano yan? Nako! Nako! Sabi ni Clavano ha? So it will have to be very objective daw, briefer, para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw once the ICC warrant of arrest, if ever, are issued.
So kailangan talagang i-brief si Pangulong si Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, nandito na ang warrant of arrest. Ganito ang dapat mong reaksyon. Ganito dapat maging kalmado ka, dapat feeling mo na wala kang alam. Pwede namang gawin. I-briefing kasi si Pangulong Bongbong Marcos, sabi nila eh. So dapat i-briefing daw nila si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa warrant of arrest, pagpasok sa ICC. So pwedeng sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko alam yan. So, pwedeng sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, I was so shocked. Diba? Pwede niyang maging alibay yon. Kasi bakit? Brief na nila si Pangulong Bongbong Marcos. Anong klaseng kadramahan? Nagets nyo? Nakuha nyo? Same lang yan na sabihin mo, sabihin mo sa teacher mo ha, na example, anak, sabihin mo, class, sabihin nyo sa mga parents nyo nga perfect kayong lahat. Mga ganun ba? I-brief nyo. Di ba? Then, he will know kung ano yung mga legalities, ano yung mga options niya, and remedies din. Wala. So, planado na. Kasi i-brief na sa Pangulong Bongbong Marcos eh. So, planado na ng DOJ na papasukin nila ang ICC. So, kulang na lang, maybe after ma-brief si Pangulong Bongbong Marcos, agad-agad papasok na ang ICC. Para alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kanyang reaksyon, kung ano ang mga legalities, kung ano ang mga options niya, at kung ano ang mga remedies. So may plano ang DOJ talaga. Traidora na des. Diba? Yun. That's my understanding ha. That's my point of view. Kasi bakit ba i-brief nila? For what? Para scripted ang reaction ni Bongbong Marcos. Kasi, pero ang sabi nila, then he will know kung ano yung mga legalities, ano yung mga options niya, at remedies din. Ito pa. The DOJ stressed, however, that the policy on not recognizing ICC jurisdiction has not changed. So kung sabi ng DOJ na hindi pa rin nagbabago na ayaw natin papasukin ang ICC, then why they want to push through itong pagdating ng warrant of arrest? What's the point? Kasi sabi ng DOJ kabibig na pwedeng magbago. Posibleng magbago. Hala. Kahit wala pa pong issue ang warrant of arrest, kasama na po tayong talaga iyon na pinag-aaralan ng DOJ from the legalities, yung possible na re-entry natin sa Rome Statute, and all of this were already indicated to begin. So planado talaga nila. Plano nila na ipapakulong si Duterte, na lalabas ang warrant of arrest ni Duterte. Nako. Sabi pa dito ni kasi tinanong din si Clavano tungkol sa mga claimed ni Trillanes na sabi ni Trillanes na may mga warrant of arrest na i-issue batches by batches, di ba, with active and former police officials. Ito ang sagot ni Clavano. Wala naman po kaming information tungkol sa ICC warrant of arrest. Alleged collaboration between certain officers of the PNP with ICC. Naguluhan ako sa sinabi ni Clavano. Sabi niya, i-brief nila si Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling papasok ang ICC at mabibigay ng warrant of arrest. Tapos sinabi naman ni Clavano ngayon na wala naman po kaming informasyon tungkol sa mga ICC warrant of arrest. Pero bakit i-brief mo si Pangulong Bongbong Marcos kung wala naman kayong informasyon tungkol sa ICC warrant of arrest? Or alleged collaboration between certain officer of the PNP with ICC. Diba, ang gulo? Ano ba, oy? Diba? Parang, ano ba talaga ang status niyo, DOJ? Diba? Yan. Yan ang mga kabibig.